Mayor Baste, based dun sa recent event na nangyari, a sweet brother, a protector. Naiintindihan ko yung authentic talaga na meaning ng salita, ng pagbigkas. Alright, magandang araw at ito po ang ating panibagong review. Okay mga kababayan po natin, sa video ito ay pakinggan, panoorin po natin ang naging review o yung pagbibigay ng opinion ng mga dating miyembro ng Presidential Communication Office. Isa nga po dito ay si Ina Reformina na nagtrabaho naman bilang reporter sa ABS-CBN. So in a way, niligwak umano sila ng First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung anong rason, yan po ang ating siguro alamin sa mga susunod po nating video. Sa ngayon ay pakinggan, panoorin muna natin ang kanilang nagiging reaction, comparison kay Mayor Baste at kay Sandro Marcos or Congressman Sandro Marcos. I love Mayor Baste. Taken na si Mayor Baste. Don't come to mind. I love him lang. Yun na yun. Mayor Baste, based dun sa recent event na nangyari, a sweet brother, a protective brother. What comes to mind? Maraming nagulat. Kasi ang alam lahat kay Baste, easy go lucky. Pero nung nagsalita siya sa Davao, pang senador, pang senado. Talaga? Oo, may ganong, lalo yung mga kababaihan. Nagaya namin. Oo, aminado kayo. Yun. Ako, digong na digong. Yung pananalita, yung nuances, maski yung movement ng kamay, yung mannerisms, yung tapang, matapang, digong na digong, guwapo, matipuno. Idagdag ako, pwede ako magdagdag? Hindi na. Hindi, idagdag ko lang kasi part nung speech niya, nung sinabi niya na ako, 36 lang ako. Hindi ako nagsasalita kasi 36 lang ako. He feels na he's too young and he feels that his voice or his opinion doesn't matter or will not even matter. But then, come this moment na kailangan niya talagang mag-rise up to defend the sister, VP Sara, doon talaga siya nag-shine, no? Parang, parang I will speak up yung boses ko na pang 36 years old na akala niya will not even matter. Talagang created that impact na I will stand up for a family member. Parang siya naging kuya na. Yes, Take sobra. note. Ano yan, favorite yan ni VP Sara, according to PRRD. Oh, Oo. talaga. Kasi di ba, youngest. Baby, no? Baby brother. Close. So, napakinggan po natin, mga kababayan po natin, naging honest nila at totoo sa kanilang obserbasyon, sa kanilang opinion, patungkol sa naging ugali nga ni Baste. Actually, mga kababayan po natin, ikinagulat ng lahat, na nagsalita nga itong si Baste sa naging forum na ginanap nga sa Davao, lalong-lalo na yung kanyang panawagan na yung pag-resign ni Pangulong Marcos kung hindi niya umano mahal ang ating bansa. At nanindigan siya kahit pa sinabi nga ni Senator Amy Marcos na nagsorry umano itong si Baste, pero nilinaw niya na hindi siya humingi ng kapatawaran kay Senator Amy Marcos dahil sa kanyang panawagan na mag-resign umano si Pangulong Marcos dahil nakitaan niya nga ng kahinaan at hindi umano pagmamahal sa bayan. So yan din ngayon ang nagiging obserbasyon ng ating mga kababayan, lalo na sa nangyaring kalamidad sa Davao Region, mga kababayan po natin, kung saan ayon sa iba yung Pangulo natin nakikiparte, uma-attend sa kasal, pupunta sa mga reunion ng kanyang mga kaibigan, samantala yung mga nasalanta o mano ng mga kababayan po natin doon sa Mindanao ay hindi man lang binigyan ng priority, hindi man lang agad binisitahan ng ating Pangulo. So yan po ang ilan sa mga naobserba ng ating mga kababayan, kaya mukhang nagtitrending na naman yung hashtag nasaan ang Pangulo. Anyway, balik po tayo kay Baste, mga kababayan po natin. Nakitaan kasi ng tapang at malasakit sa taong bayan itong si Baste nung nagsalita nga siya sa nangyaring forum sa Davao, mga kababayan po natin. At tayo nga mismo sa isang kilala at sikat na reporter na itong si Ina Reformina ay nakitaan niya umano na digong sa dawi magsalita, sa kanyang mga mannerism, sa kanyang action ay digong na digong. At yun nga, nakitaan nila na ang pagiging potential po nito, either congressman, senador, or possibly na mas mataas pa
na posisyon bilang maging leader ng ating bansa kung sakali man balang araw at bata pa umano ito pero nakita nila yung tapang malasakit nga ni Basti sa ating bayan. So ngayon, ano naman kaya ang kanilang magiging reaksyon, opinion at obserbasyon sa anak naman ng ating Pangulo na si Sandro Marcos. So yan po yung kanilang next na bigyan ng komento. What else come? Yun na nga, parang malayo pang marating. Very promising. Very promising. Very eloquent. Alam mo, nabigla din ako sa ano niya sa eloquence niya na sinasabi pa. Para sa taong sinasabi niyang hindi siya nagsasalita at 36 years old lang siya. Here you are in front of a big crowd, standing up for what you believe in. Live, radio, impromptu, script. walang script or anything. Tapos, you got the attention of everyone and everyone was like just listening to you. Anong maganda abangan dito? Pag nagharap yung kung sino mas popular o sino mas tinitilian ng kababaihan o ng tao, si Baste o si Sandro Marcos. Which leads us to the second. No, hindi pa ako tapos. Ay, hindi ka pa? Sige! Maano yung future? Nakita ko agad, di ba, while listening to him, na-interview ko na yan before eh. Kasi remember, di ba, when VP Sara, then Mayor Sara was not available during the campaign period. Di ba siya yung nagsisit-in, siya yung niya. Pero iba yung substance ngayon ng sinabi niya. Parang nakita ko yung future na nag-unfold, ang layo ng mararating. Hindi ko inakala, ito rising out, from the shadows of the father, the sister, the brother. Yung pagsasabi mo kanina, hindi ko inakala. Hindi ko inakala. Very eloquent sa pagsasalita. Yung punto, and remember, Bisaya ako. So yung naiintindihan ko yung authentic talaga na meaning ng salita, ng pagbigkas. Okay, moving on. It's not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. Huwag masyado magmadali. Aral lang. Aral. For me, take advantage of the opportunity na nandyan ka ngayon to earn the experience, no? Kulang ako nakukulang. Yung ka lang pa mag-aral. Hindi mag-aral sa Academically, not that one, no? congressman. So intro pa lang sa kanilang obserbasyon at komento dito kay Sandro nakukulangan na sila at kailangan pa umano mag-aral. So ibig sabihin hindi pa hinog itong si Sandro para sa kanila mga kababayan po natin, although congressman na nga ito, pero kulang pa at kailangan pa umano matuto mag-obserba lalo na sa kanyang makasamahan diyan sa House of Representatives. Pero syempre iwasan niya lang itong kanilang House Speaker kasi baka ma-impluwensyahan siya at ganun din ang kanyang magiging asal walang mangyayari sa kanya pagdating sa buhay politika lalo na ngayon sirang-sira na itong si Romualdez pero patuloy niyang nilalabanan parang sinusubukan niyang makabawi sa taong bayan. So kita natin lahat na kanilang binibigay ngayon na relief goods kumpara po sa binibigay ng mga taga Davao, nakita po natin na may mga marka lahat na from the House Speaker Martin Romualdez, unlike yung galing sa Davao ay nakalagay lang na talagang from Davao City, from the peoples of Davao. So ganoon lang yung mga marking. So malayo ang kanilang strategy na hindi talaga pinapamuka ng mga taga Davao na kung sinong politiko yung nakaupo yun ang nagbibigay. So ang ina-address nila na ang binibigay na ayuda ay galing sa taong bayan, galing sa mga taga Davao. Unlike dito sa House Speaker na pinapamukha niya na galing sa kanya ang ayuda, which is hindi naman at galing naman talaga sa pera ng taong bayan. So balik tayo kay Sandro. Tapos sa politika, basta huwag masyado magmadali. To yourself to learn more, no? Learn more. And learn from the great people around you. Experienced politicians around you. Hindi, huwag papasok sa isip niya, anak siya ng presidente na magaling na rin siya. Hindi. Marami pa siyang dapat nakainin. Bigas? Magkano? Tapos tayo dyan. Ako naman, tama, na dahil pareho gaya ni Mayor Baste, bata pa sila di ba? Parang there is still so much more out there. Same age ba sila? Na, Hindi, mas matanda yata siya. Si Baste. A lot of things can still happen to you. Now, with all the opportunities that you have and this privilege that you have, it is a privilege, right, to be a public servant. Not everybody gets to be a public servant. So,
with that privilege, para bang ang dami pang pwedeng mangyari. And yung ano pang magandang pwede mong gawin, based sa experience mo ngayon, kung ano yung mabibigay mo sa taong bayan, na maganda. To learn from this experience, ano ba ang dapat matutunan? Ano ang dapat itama? Ano pang pwede mo pang i-improve? Dahil mahaba-haba pa yung karera. So, yun lang sana na just like you, na mas marami pang matutunan and to look to good examples. Duterte. I love Mayor So, yun po mga kababayan po natin ang kanilang iba't ibang komento, opinion patungkol kay Basti at kay Sandro Marcos. So, nakita po natin kung si Basti ang pag-uusapan ay hinog na ito at nakita nila yung pagiging isang leader. Naging nagpakita ng kanyang katapangan nung nagsalita nga ito sa Davao, puro mga kababayan po natin. At kahit itong si Ina Reformina, noon pa lang na ina-interview niya, nakitaan niya na ang kagalingan nito at pagiging authentic daw magsalita nga itong si Mayor Basti. At itong si Sandro naman ay kulang pa umano. Kailangan pang mag-aral. So sana hindi niya matutunan yung mga diskarte ng ginagawa ng kanyang tsuhin diyan sa House of Representatives. Kahit sila ay sabihin natin niligwak umano ni FL, patas pa rin magbigay sila ng komento dito kay Sandro Marcos. Kasi kahit tayo mga kababayan po natin, ganun din ang ating nakikita dito kay Sandro na mukhang kulang pa at mukhang inuutusan lamang ng kanyang tsuhin dyan, lalo na yung nagsalita ito na inaatake umano ng pamunuan ng House of Representatives ni dating Pangulong Digong. So kalaunan binawi niya dahil binatikos nga siya, mga kababayan po natin. Kayo po, ano po ang inyong komento sa loobin? Kung ikukumpara po natin itong si Basti at itong si Sandro, sino po para sa inyo ang hinog na at nakitaan ng pagiging isang authentic na leader? Kasi iba, parang plastic lang. Kunwari gustong magserbisyo, pero siyempre, ang inuuna nila ay ang kanilang personal na interest at siyempre, yung pag-angat muli ng kanilang pamilya. Kayo po, comment na po sa ating comment section. Maraming